Naranasan mo na bang matrap sa isang sitwasyon na pakiramdam mo ay walang daan palabas? Paano kung ang taong kasama mong humarap sa altar, pinangako ang magiging kasama habang buhay ay isa palang bangungot na maaaring magpahamak sa iyong sariling buhay? Si Anna Parker ay ipinanganak at lumaki sa Maplewood, Ohio. Ang kanyang mga magulang, sina Ricky at Jane Parker ay kilala at respetado sa kanilang lugar. May-ari si Ricky ng isang lokal na tindahan ng hardware, samantalang si Jane ay isang nurse sa kalapit na hospital. Si Anna ang pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang panganay ay si Luis at ang bunso naman ay si Sarah. Labis siyang mahal at ipinagmamalaki ng mga magulang dahil sa husay niya sa eskwelahan at pati sa pagsali nito sa mga extracurricular activities noong ito'y nasa murang edad pa lamang. Ang kanyang hilig sa pagtuturo ay nagsimulang umusbong noong siya ay mag-high school. Naimpluwensyahan siya ng isang guro na mahusay sa pagtuturo ng history. Kumuha siya ng kursong education sa Ohio State University. Pagkatapos ng kolehiyo, bumalik si Anna sa Maplewood at nakakuha siya ng teaching position sa isang local elementary school. Ang kanyang dedikasyon sa mga estudyante ay walang kapantay. Madalas siyang nagtatagal sa paaralan para tumulong sa mga after-school programs at tinutulungan ang mga nahihirapang mag-aaral tuwing weekend. Hinahangaan siya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho at madalas na hinihiling ng mga magulang na siya ang maging guro ng kanilang mga anak. Bukod sa kanyang pagiging profesional, mahilig siya sa hiking, photography at pagbabasa ng mga history novels. Madalas niyang ginugugol ang kanyang mga weekend sa pag-e-explore ng mga nature trail o kaya'y nakasubsob sa libro. Nakilala naman ni Anna si Martin Reynolds sa isang kasal ng kaibigan. Si Martin ay punong-puno ng karisma dahil na rin sa nakahuhumaling nitong ngiti at pagiging matalinong tao. Siya ay nagtatrabaho bilang financial consultant sa New York City. Agad na umusbong ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Binigyan ni Martin si Anna ng atensyon, mga luxurious gifts at mga masayang travel experience. Sa loob ng isang taon, nag-propose si Martin. Hindi naman na nagdalawang isip si Anna dahil sa pangakong marangyang buhay ni Martin kasama siya. Nagdulot naman ang mga mabilis na pangyayaring ito ng pinaghalong saya at kaba sa mga pamilya at kaibigan ng dalawa dahil sa bilis ng pangyayari. Ang pamilya ni Anna, bagamat maligaya para kay Anna, ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaibang pangamba kay Martin. Ang maayos na pananamit, pagkakaroon ng mga luxury cars, pagstay sa mga upscale hotels, ang kanyang pagkakaroon ng marangyang pamumuhay ay tila salungat sa kanyang payak na pinagmulan. Ngunit si Anna ay labis na nahulog sa kanya at wala itong maramdamang mali sa kasintahan. Ang kanilang magarbong kasal ay ginanap sa isang malaparaisong vineyard at dinaluhan ng mahigit 200 mga bisita. Ang mga kaibigan ni Anna mula sa Maplewood at mga kasama ni Martin mula sa New York ay nagkasama sa ilalim ng mga fairy lights habang umiinom ng champagne at ipinagdiriwang ang pinag-isang dibdib ng dalawa. Nagpaalam naman pagkatapos nito ang bagong kasal para sa kanilang honeymoon sa St. Lucia. Ngunit dito pala magaganap ang isang pangyayaring gugulantang sa lahat. Si Martin Reynolds ay ipinanganak at lumaki sa Queens, New York. Ang kanyang mga magulang, sina Thomas at Margaret Reynolds, ay pawang hirap sa buhay. Si Thomas ay nagtatrabaho bilang mekaniko, habang si Margaret ay pumasok sa iba't ibang part-time job upang suportahan ang kanilang tatlong anak. Bilang panganay, lumaki si Martin na may matinding hangarin na makaahon sa kahirapan. Dahil dito, nagsikap siya sa paaralan at nakakuha ng scholarship sa New York University, kung saan siya nag-aral ng finance. Ginugol niya ang kanyang mga taon sa kolehiyo sa networking at pagkuha ng mga internship sa mga kilalang kumpanya. Ang kanyang walang humpay na sipag ay nagbunga at nang makatapos ay nakakuha siya ng posisyon sa isang top financial consultancy. Mabilis na nagtagumpay si Martin sa napiling larangan. Ang kanyang mga investment strategies at financial planning ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang rising star. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng lifestyle na kanyang pinangarap. Mga designer clothing, mga mamahaling sasakyan, at isang marangyang apartment sa Manhattan. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng ito ay may mga ugaling lingid sa kaalaman ng marami. Pagdating sa trabaho,
Siya ay walang awa at handang lumihis sa mga patakaran para lamang makamit ang kanyang gusto. Samantala, ang personal na buhay ni Martin ay kasing komplikado. Ang kanyang karisma ay nakaakit ng maraming babae. Ngunit ang kanyang mga relasyon ay hindi nagtatagal dahil sa mga issue ng pangangaliwa. Nang makilala ni Martin si Anna Parker, siya ay tila nagbago. Tila nawala ang pagiging malupit nito at bumalik ang imahe ng isang lalaking lumaki sa probinsya, puno ng pagmamahal. Sa mata ng kanyang mga kaibigan, tila tunay na in love si Martin sa unang pagkakataon. Ngunit habang umuusad ang kanilang relasyon, nagsimulang lumitaw ang mga problema. Ang imahe ng pagiging financially stable ni Martin ay nasa mitsa ng panganib dahil sa mga illegal investments at issue ng pangungutang. Lalo pang pinalala ang problemang ito ng kanyang labis na paggastos. Tinago niya ang problemang ito kay Anna hanggang sa sila ay makasal. Ang kasinungalingang ito ni Martin ay bitbit niya maging sa kanilang honeymoon sa St. Lucia. Ang unang mga araw ng bagong mag-asawa sa isla ay puno ng masayang tagpo, romantic dinner, paglalakad sa tahimik na isla at sabay na panunood sa paglubog ng araw. Lahat ng ito ay masayang ibinahagi ni Anna sa social media hanggang sa gabi ng kanyang pagkawala. Naghapunan ang dalawa sa beachfront ng kanilang villa. Pagkatapos ng hapunan, iminungkahi ni Martin ang isang moonlit walk sa tabing dagat. Si Anna, na mahilig sa mga romantikong eksena, ay agad na pumayag. Sila ay naglakad sa tabing dagat habang nag-uusap. Ayon kay Martin, nais ni Anna na mag-swimming kaya't hinubad nito ang kanyang mga sandals at lumusong sa tubig. Ayon kay Martin, bumalik siya sa kanilang bungalow para kunin ang Louisette ni Anna. Ngunit pagbalik niya, wala na ito. Nagpanik si Martin at sinimulan ang paghahanap sa tabing dagat. Ipinagbigay alam niya ito sa mga staff ng resort na sumama rin sa paghahanap. Ngunit walang anumang bakas ni Anna ang nakita ng mga ito. Mukhang totoo ang pagkabalisa ni Martin nang makausap niya ang manager ng resort. Nanginginig ang kanyang boses at kamay. Kinaumagahan, ipinaalam sa mga pulisya ang insidente. Agad nilang sinimulan ang investigasyon, tinanong ang mga staff ng resort at mga bisita. Nagsagawa ng search operation ang mga divers at nagdala ng mga sniffer dogs upang mahanap ang anumang amoy na maaaring magturo kay Anna. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, walang nakitang alinmang bakas ng nawawalang si Anna. Nagpatuloy ang paghahanap sa paglipas ng mga araw at ang kilos ni Martin ay nagsimulang magdulot ng pagdududa sa mga pulisya. Mukha siyang tunay na balisa, ngunit may mga pagkakataon na pakiramdam ng mga otoridad ay pilit lamang ang ipinapakita nitong emosyon. Napakadetalyado rin ng kanyang mga pagkikwento na tila ba'y ensayadong-ensayado. Ilan sa mga staff ng resort ang nagsabi na agad niyang tinawagan ang kanyang abogado pagkatapos mawala si Anna, na para sa kanila ay kakaiba. Ang mga testigo ay nagbigay ng magkasalungat ng mga salaysay. May ilan na nakakita sa mag-asawa na nagtatalo noong umaga, habang ang iba ay nakita umano sila na sweet sa isa't isa. May ilang bisita na nagulat na nakarinig sila ng malakas na boses mula sa kanilang bungalow noong gabi bago mawala si Anna. Dumating naman si Detective Martin Hayes sa resort upang suriin ang kaso. Ang unang hakbang niya ay ang kausapin si Martin Reynolds. Kwento ni Martin ang mga pangyayari noong gabing nawala si Anna. Matatag ang kanyang boses ngunit may mga bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Tahimik na nakikinig si Hayes, nagtanong tungkol sa kanilang mga gawain, relasyon at posibleng dahilan kung bakit biglang aalis si Anna. Bagamat magkakatugma ang sagot ni Martin, naramdaman ni Hayes na parang naensayo ang mga ito. Sumunod, kinausap ng detective ang mga staff ng resort at iba pang mga bisita. Iba-iba ang mga salaysay. May mga sumang-ayon sa kwento ni Martin, ngunit mayroon ding sumasalungat. Isang waitress sa restaurant ang nagsabi na tila balisa si Martin habang kumakain. Madalas nitong i-check ang kanyang cellphone. Ayon sa mag-asawang naka-check-in sa katabi ng bungalow ni Martin at Anna, nakarinig daw ang mga ito ng sigawan noong hating gabi, bagamat hindi nila narinig ang eksaktong mga salita. Sinuyod ng team ni Hayes ang bungalow ng mag-asawa at ang paligid nito.
Natagpuan nila ang mga gamit ni Ana na maayos na nakaimpake, kasama ang kanyang pasaporte at pitaka na hindi nagalaw. Ang kanyang telepono ay nawawala, marahil ay dala niya. Habang lumilipas ang mga araw, pinalawak ang investigasyon. Sinilip ni Hayes ang nakaraan ni Martin at natuklasan na siya'y matagumpay, ngunit may tinatagong lihim. Ang kanyang mga records sa bangko ay nagpakita ng isang nakakaalarmang pattern. Sa kabila ng kanyang mataas na sahod, malaki ang pagkakautang ni Martin. May malalaking withdrawal mula sa kanyang mga account na nagpapahiwatig ng problema sa pagsusugal at mga lubog na investments. Inimbestigahan ni Hayes ang mga kasamahan at kaibigan ni Martin sa New York at natuklasan ang isang bersyon ng katauhan ng lalaki. Isang kasamahan ni Martin na hindi nagpakilala ang nagsabing kamakailan lang ay nasangkot si Martin sa isang iskandalo sa trabaho dahil umano sa pangungupit ng malaking halaga sa kumpanya. Ilang malalaking transfer ang ginawa patungo sa mga offshore account at nag-loan din si Martin ng malaking halaga bago ang kanyang kasal. Ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig na hindi totoo ang pinapakitang yaman ni Martin. Habang lumalakas ang hinala sa kanya, nagkaroon ng breakthrough sa investigasyon nang matagpuan ang isang liham na isinulat ni Ana at na nakatago sa kanyang maleta. Ito'y para sa kanyang mga magulang at nagsasaad ng kanyang lumalaking takot kay Martin. Nagsulat siya tungkol sa kanyang mga natuklasang hindi pagkakatugma sa mga kwento ni Martin at sa mga pinansyal na transaksyon nito. At nagsabi na tila nagkamali siya ng malaki sa pagpapakasal sa kanya. Ang financial investigation kay Martin ay patuloy na nagbunyag ng mga panlilinlang. Natuklasan ni Detective Hayes ang mga komplikadong network ng bank accounts, hidden properties at iba pang issues. Isa na dito ay isang field real estate development sa Florida na nagresulta ng malaking pagkalugi sa mga investors. Ang isa pa ay isang tech startup na na-bankrupt na nag-iwan kay Martin ng malaking utang. Ang mga negosyong ito, kasama ang kanyang problema sa pagsusugal, ay nagpabagsak sa kanyang mga yaman at iniwan siya sa isang alanganing posisyon na posibleng naging motibo para isagawa nito ang isang masamang balak. Sa pagkawala ni Ana, nagsimulang maghinala ang mga tao ng potential life insurance policy o iba pang benepisyo na maaaring nakuha ni Martin. Natuklasan ng detective na kamakailan lamang ay kumuha si Martin ng malaking life insurance policy para kay Ana na nagpalala pa ng mga hinala. Ang mga patotoo mula sa mga kaibigan at kasamahan ni Martin ay nagpinta ng isang nakakatakot na posibilidad. Bilang isang tao na gagawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang imahe ng pagiging matagumpay, hindi malayong nalinlang si Ana ng lalaking inakala nitong totoong nagmamahal sa kanya. Ang kanyang desperasyon dahil sa problemang pinansyal, kasama ang mga hindi pagkakatugma sa kanyang kwento ay nagpapahiwatig ng malinaw na motibo ni Martin sa pagkawala ng kanyang asawa. Habang lumalalim ang investigasyon, isang panibagong aspeto ng double life ni Martin Reynolds ang nagbukas, ang kanyang mga extramarital affairs. Natuklasan ng mga detective ang sunod-sunod na lihim na relasyon ni Martin, malayo sa imahe ng isang tapat na asawa. Ang mga record ng telepono at email ni Martin ay nagbunyag ng kanyang komunikasyon sa ilang mga babae. Ilan ay nakilala niya sa negosyo, habang ang iba ay mga kasyual na pagkikita. Maingat na tinunton at in-interview ni Detective Hayes ang mga babaeng ito at ang mga pahayag ay nagpatunay ng pagiging mapanlinlang ni Martin. Isa sa mga babae, si Laura Mitchell, isang marketing executive mula sa New York ay nagbigay ng mahalagang impormasyon. Inilarawan niya ang kanilang relasyon na masalimuot. Nagkakilala sila sa isang conference isang taon bago ang kasal ni Martin at ang kanilang relasyon ay nagpatuloy hanggang sa panahon ng engagement nito kay Ana. Hindi alam ni Laura ang nalalapit na kasal ni Martin hanggang makita niya ang announcement sa social media. Dahil sa kataksilan, tinapos ni Laura ang kanilang relasyon. Ang mga record ng kanilang pag-uusap sa cellphone ay ibinahagi ni Laura sa mga investigador. Ang isa pang babae, si Jessica Evans, isang real estate agent mula sa Miami, ay may kahalintulad na kwento. Nakilala niya si Martin sa isang business trip at ang kanilang relasyon ay puno ng maluhong mga regalo, travel at mga pangako.
Si Jessica, katulad ni Laura, ay wala ring alam na ikakasal na pala si Martin. Ang pinakamatinding statement ay nagmula kay Rachel Turner, isang kasamahan mula sa kanyang firm na halos 2 taon ng karelasyon ni Martin. Ikwinento ni Rachel ang pattern ng manipulasyon at panlilinlang ni Martin. Inamin ni Martin ang kanyang mga problema sa pinansyal at humarap kay Rachel bilang isang biktima ng hindi magandang pagkakataon. Si Rachel, na labis na nahulog sa kanya, ay pinahiram pa siya ng pera ng ilang beses. Naniwala ito sa kanyang pangakong babayaran siya kapag nagtagumpay ang kanyang mga investment. Ang kanyang kakayahan na pagsabay-sabayin ang mga relasyong ito habang tinatago ang kanyang mga pinansyal na problema kay Ana ay nagpapakita ng kanyang husay sa panlilinlang. Ang epekto ng mga revelasyong ito sa kaso ay napakalaki. Nagbigay ito ng motibo para sa masamang balak. Nagpapahiwatig na maaaring nakita ni Martin si Ana bilang parehong hadlang at solusyon sa kanyang mga problema. Nang akala ni Detective Hayes na buo na ang larawan ng pagkakasangkot ni Martin Reynolds sa pagkawala ni Ana, isang nakakagulat na balakid ang lumitaw. Isang misteryosong tao ang lumapit na may dalang impormasyon na nagpabago sa takbo ng kaso. Siya ay si James Carter, isang pribadong investigador mula sa New York. Nakipag-ugnayan si James kay Detective Hayes. Ipinaliwanag ni James na siya'y inuupahan ng isang hindi kilalang kliyente upang imbestigahan si Martin Reynolds ilang buwan bago nawala si Ana. Ang kliyente niya ay may hinala kay Martin sa involvement nito sa financial fraud at pagnanakaw sa kumpanya. Sinubaybayan niya ang mga galaw ni Martin. Dokumentado ang kanyang mga lihim na relasyon at mga kaduda-dudang transaksyon. Ang pinakanakakagulat ay ang revelasyon ni James. Ayon sa kanyang natuklasan, nalaman ni Ana ang mga pagtataksil at problema sa pinansyal ni Martin bago pa ang kasal nila. Nagsumbong siya sa isang malapit na kaibigan. Sinabi nito ang kanyang mga pagdududa at takot na magpakasal kay Martin. Ang kaibigan nito, na nababahala sa kaligtasan ni Ana, ang palihim na nag-hire kay James upang mangalap ng ebidensya. Umaasang matutulungan si Ana na makawala sa kanyang sitwasyon. Isa pang ebidensya ang binigay ni James. Ito ay recording na naglalaman ng usapan sa pagitan ni Martin at ng isang hindi kilalang kasamahan na tila may masamang balak. Ang bagong impormasyon na ito ay nagpakumplika ng kaso. Nagbukas ito ng posibilidad na maaaring alam ni Ana ang mga plano ni Martin at gumawa siya ng mga hakbang upang protektahan ang sarili. Inisip ni Detective Hayes na maaaring in-stage ni Ana ang kanyang pagkawala upang makatakas sa mga kamay ni Martin, bagamat mahirap patunayan ang teoryang ito. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nakitaan si Martin ng pagkagulat at pagkabalisa dahil sa mga impormasyong nakalap. Itinanggi naman niya ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Ana at sinabing ang mga ebidensya ni James Carter ay peke. Lalo namang pinagting ang paghahanap kay Ana dahil sa posibilidad na baka nagtatago lamang ito. Ginalugad maging mga paliparan, mga border crossing at mga posibleng taguan. Samantala, isang mahalagang breakthrough ang dumating. Isang hiker sa liblib na bahagi ng St. Lucia ang nakadiskubre ng isang makeshift campsite na nakatayo sa loob ng makapal na gubat. Kabilang sa mga gamit na natagpuan ay kinilalang pagmamayari ni Ana. Lalong naging masigasig ang puwersa ng paghahanap kay Ana. Sinuyod ang mga kalapit na lugar upang makita ang anumang bakas ni Ana at hindi nga nabigo ang mga otoridad matapos makita si Ana sa isang liblib na bahagi ng gubat. Buhay, ngunit malubhang dehydrated at disoriented. Totoo nga na in-stage ni Ana ang kanyang pagkawala, dala ng takot at desperasyon matapos matuklasan ang mga panloloko ni Martin at maramdaman na siya'y nakulong sa maling kasal. Tumakas siya at nagbalak na magpakalayo-layo. Ngunit ang hirap na kinaharap niya sa pagtakas ay nagdulot ng physical injuries at health deterioration. In-interview ni Detective Hayes si Ana ng husto. Isinalaysay niya ang pagtaas ng presyon matapos matuklasan ang pagtataksil at problemang pinansyal ni Martin. Ang anonymous na tip mula kay James Carter ang nag-udyok sa kanya upang magbalak na tumakas. Si Martin Reynolds ay inaresto at kinasuhan ng maraming krimen, kabilang na ang pandaraya, embezzlement at iba pa. Ang mga ebidensya na binigay ni James Carter kasama ng testimonya ni Ana ay nagpatibay sa kaso ni Martin.
Ang buong lawak ng panlilinlang ni Martin ay nalantad. Nahatulan siyang guilty sa lahat ng kasong isinampa at siya'y pinarusahan ng 10 taon na pagkakabilanggo. Pagkatapos ng insidente, bumalik si Anna sa Maplewood kung saan sinimulan niya ang mahabang proseso ng pagpapagaling sa suporta ng kanyang mga pamilya at mga kaibigan. Ang kasong ito ay isang matinding paalala na hindi lahat ng nakikita natin sa isang tao ay totoo. Ang superficial ay maaaring iba sa totoong kalooban ng isang tao, kung kaya't dapat nating siyasating mabuti ang mga taong pinapapasok natin sa ating mga buhay. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.